Luke chapter 8. Verse number 43. Hanggang verse number 46, we are going to read the Word of God responsibly. And a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied, Peter and they that were with him said, "Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?" Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. Bless us, O Father. Huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Lahat na to aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Let's be seated. Yung kwento po dito, mga kapatid, ito po yung babae, 12 years na siya, pabalik-balik sa ospital, paggamot, alam nyo, parang yan yung sasakyan, yung mga mekaniko. Kasi yung ating katawan is mechanical, Pag ang tawag doon, mekaniko, hindi niya ma-address. Sabihin ng mekaniko, sa electrical na yan. Sabihin naman ng electrician, ay sa air conditioning na yan. Sasabihin naman, di, pang ilalim yan. Ang ibig lang sabihin noon, bumili ka na ng bago. Diba? Pag marami na tinuturo. Para yung sakyan na pula, ayaw mag-skarga Dinala ko dun sa air conditioning. Ay, sir, magastos ka dyan ng mga 21,000. Papalitan na po natin yan kasi, ayaw mag-ganun. Ganon ba? At the end of the day, yung pala, alternator lang pa ang problema Yun lang. So, gumana na lahat. Alternator lang. Minsan sa katawan natin, ganon. Diba? Sumakit yung tagiliran natin, sumakit yung chest natin, akala natin may sakit na tayo sa puso, diba? Tapos hindi na tayo makatulog, parang si Bart lang, hindi makatulog, diba? Huwag mo isipin kasi yung mga crush mo para makatulog ka. Pag inisip mo, yan talaga yun. Kita mo siya, si Ricardo, mahimbing ang tulog niya. Kasi panatag na hindi siya gusto. Ang tawag doon, Bart, acceptance. Diba? Itong babaeng ito, tanggap niya na may sakit siya. Kaya tayo din, tanggapin natin na may sakit tayo, mga kapatid. Amen? May sakit tayo. Akala natin, wala tayong sakit. Pag ang psychologist tumingin sa'yo, may sakit ka. Pag ang doktor may sakit, may tingin sa'yo, mayroong sakit ka. Pag ang politiko may tingin sa'yo, boto ka. Isipin mo yan. Lahat ng tao, pag tumingin sa'yo, isipin mo, padaan ka lang doon sa yung mga nagbibinta ng mga prutas sa kalye. Ang tingin sa'yo, buyer to, bibili to. Aalukin ka. Kita mo yan. Itong babaeng ito, mga kapatid, dumaan ng Panginoong Jesucristo, nakalagay po dyan, 12 years po siyang may sakit. At ang masamang news po dito, she spent all her living. Punta doon sa mga doktor para lang siya gumaling. Wala Minsan ganun Dumarating sa punto ba, sabi ko yung mga doktor, hindi naman ma-address yun. Mag-aral na lang kayo ko ng akin.
na ano na na dumating na sa point na ano ba, halos lahat na yata ng doktor cardiologist, neurologist, pambihira. Sa colon, sa kidney, pag-aralan na lahat yon, pati mga protein spike. At the end of the day, pag naasar ka na sa mga doktor, sasabihin mo, mag-aral na lang kaya ako ng akin. Okay? So ito po yung mga kapatid. Ang nakalagay dyan, neither could any be healed of any. Hindi talaga siya mapagaling-galing because not every sickness, tingnan nyo ay gagaling yan through medicine. May mga sickness tayo, ng problema lang natin, ang solusyon lang, matulog tayo. Ang solusyon lang, magpahinga tayo. Ang solusyon lang, huwag ka masyadong mag-isip. Dahil bottom line, maraming sickness, stress. Kaya nga, pati yung stress, meron ng tableta Di ba? May tableta na Sunod niyan, gagawa sila ng tableta, mga distress. Distress tabs. Bawag yan Sunod noon, gagawa sila ng tableta, problem tablet. At tatanggapin ng tao yan. Nung araw naman, evolution ng medisina, di ba? Laga-laga lang, inumin mo. Hanggat naasar yung tao, ginawang tableta. Kahit sa purification ng tubig, ang daming proseso niyan. Ngayon, may tableta na para purify yung At tinatanggap ng tao yan. Okay? Came behind him, itong babaeng ito, came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stands. Gumaling siya kagad Ang solusyon lang pala, pananampalataya. Inisip lang niya, pag nahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. And sometimes, it takes faith for our problem to be healed. Pananampalataya. At kalimitan sa atin, short ang pananampalataya natin. Kulang. Kanina nag-pray ako dyan para hindi malinig ng kapitbahay. Sabi ko, dito lang hindi naman nyo kami Panginoon nilagay. Pwede ba yung mga bahay dyan, ibinta sa amin yan lahat? Ayoko na meron magtayo dito, ayoko na magtayo dyan, ayoko na yan, lahat yan, ibigay nyo sa church. Matapos mag-pray, sabi ko pati sa likod, pati dyan, yung mga bakanting lote. Saan nga pala kukuha ng pera? Anong sunod na prayer? Pag-pray ko ng bawat isa, yayaman. Maging milyonaryo. Money is no longer an issue pag lahat ay, pinagpala ng Panginoon. Amen mga kapatid? Problema ba yan? Pagdating ng araw, problema ba? Mag-meeting tayo sa, McDo? Kung meron na kayong, mag-ari ka na ng McDo? Di ba? Sino mo nasabi sa inyo isang araw? Pwede ba, Pastor, magtayo ng SM sa loob ng subdivision? Ambisyoso Sa loob ng Brookside, magtayo ng SM. Pwede rin naman pala. Sino yung sabi sa akin, Ricardo? Di ba alam? Si Raymond? Malakas ang loob ni Raymond. Magtayo ng SM. Okay. Ang sabi po dyan ng Panginoon, who touched me? Then all denied. Yung mga na doon sa paligid ng Panginoon, denied. Okay? Peter and they that were with him said, Master, the multitude hungry and thirsty, and sayest thou, who touched me? Ang masaklap nito, the very member of the church, the first member of the church, headed by Peter. Anong meron? Ang Panginoon nag-expect doon sa mga alagad niya, nag-expect doon sa membro niya na merong magandang sagot.
Mayroong konting love, may konting care, but minsan walang nakuha ang Panginoon. Okay? Ito mga budet. So our lesson, ito introduction lang to. Our lesson is all about what the church expect from her members. Sa mga membro. Ano yung expect natin? Tayo dito. Di ba? Sa pag-aaral, ayaw ng mga membro masyadong matanda yung pastor. Kasi mahaba ng mensahe. Ayaw din ng mga bata kasi novice pa. Ayaw din ng mas matalino kasi baka magdala sila ng diksyonaryo. Ayaw din ng palatawa kasi walang seriousness. Oh. Ayaw ng gwapo kasi baka kako pagagiliwan ng mga young people ng mga dalaga. Ay ayaw din ng pangit kasi nga hindi nila may pakilala. Ano ba talagang gusto? Di ba? Oh. Yun ay human assessment yan. Gusto ng tao yung mga qualities na gusto nila. So ito mga kapatid, ano ba yung mga in-expect? Mahaba po. So as a church, ito po yung ating yung mga membro dapat mapagkitaan, number 1, do not speak evil of one another. Huwag yung siraan mo yung isa at siraan ka naman ng isa. Pagdating ng araw, lahat ng mga membro nagsisiraan. Ay, sabihin ni Ricardo, atin-atin lang to ha. Arthur, atin-atin lang to. Sinabi niya. Pagkasabi doon, sasabihin naman ni Arthur, Franklin, atin-atin lang to ha. Di ba? Sinabi dito kay sabi naman ni Arthur, sinabi ni Arthur kay Franklin naman sinabi kay Princess, atin-atin lang to, ito yung sinabi di ba? Kamukat-mukatan, umikot sa loob ng simbahan, bumalik doon sa nagsabi. Nakuha nyo? So lahat nakakalam eh. Kung hindi man lang maganda, wag na. Amen mga kapatid? Kung hindi ba nakaka-bless, wag na. Ipag-pray na lang. Hindi yung tutuluyan mo pa. So, buksan natin mga Biblia. James. Chapter 4. Verse 11. Ang sabi diyan, speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother, and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judges the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. Kaya mga batid, huwag tayo magsalita lamang sa isa't isa. Oh, sabihin mo, yung church talaga namin, ang pangit talaga yan. Bakit? Sino bang gusto na may ganito tayong building facilities? Ang prayer ko, kasi hindi ako mahilig sa beautification. Pray ako ng mga membro na mahilig sa beautification. O, di ba? Ang problema, gumaya din kayo sa akin. Gusto ko yung mga membro malinis sa bahay. Gumaya din kayo sa akin. Pastor, members like pastor kami, pambihira. Di ba? Ang point dito mga buded, ibang kayo, mangarap kayo. O, yung kakulangan ko, pangarapin nyo. Okay? So ito, huwag tayong magsiraan. Maraming mga simbahan ngayon nagsisiraan. Maraming pastor ngayon nagsisiraan. Nagtalo-talo sila. Ako hindi nakikisali dyan. Pag kanina nga lang, dami ko messages. Hindi, never ako pumapaton. Kasi ang gusto ko, mag-usap kami, pakapihin ko siya o pakapihin niya ako. Di ba? I want to talk in a very professional way. Kasi I'm a professional person. I'm an educated person. Papatulan ko yan sa social media. Hindi obra yun. Papatulan ko yan sa messenger. Hindi pa pwede yun. Nakuha niyo mga kapatid? Pag-usapan natin. Kukunin ko yung panig mo. Kukunin mo rin yung panig ko.
Then mag-pray tayong dalawa. Eh di wala tayong problema. Di ba? Oh. Ganyan po yan. Kaya huwag kayong magsiraan kasi dito, pag lumalago yung simbahan, may grupo-grupo yan. Grupo-grupo. Grupo ng chismoso, grupo ng chismosa, di ba? Grupo-grupo yan eh. Grupo ng mga bagets, grupo mga oldies, grupo ng mga mga mantitisod, grupo din ng di ba? May mga grupo-grupo yan. Oh. Oh. Yeah. Normal yan simbahan. Text sa akin, Pastor, ayoko na sa church natin. Hindi ko gusto yung mga young people. Okay ah. Oh, tinext ako eh. Hindi rin niya gusto mga young people. Sabi ko, babae ito, sino kaya hindi niya gusto dito sa mga lalaki ito? Eh, mga gwapo naman itong mga lalaki ito eh. Kasi kayo, maligo naman kayo at mag-deodorant. Baka natisod sa amoy nyo eh. Di ba? Oh. Sipin mo, iti-text ako, ayoko na dyan, Pastor eh. Titisod daw sa mga young people. Parang sila-sila na lang, ang bihira. Akala mo, kanila yung church. Okay ah. Di ba? May mga damdamin na gano'n. Anong sabihin ko bilang pastor? Pag-pray mo na natin, kapatid. Pwede bang huminga ka ng malalim? Bakit po, pastor? Baka matuluyan ka. Daanin mo na lang sa biro eh. May gano'n. Okay? Another one. Minister to one another using your spiritual gifts. So marami tayong mga spiritual gifts. Try natin yung 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4, verse number 10. Ang sabi po dyan, as every man hath received the gift, even so minister the same to one another, as good stewards of the manifold grace of God. Okay? So may kanya-kanya po tayong level of understanding, level of wisdom. Ang prayer ko naman sa church na ito, lahat kayo professional. Kaya makikita nyo, narinig nyo sa akin lagi, mag-aral kayo. Aral. Kasi nanggaling na tayo sa mahirap, pagkatapos manatili ka, ayaw ng Diyos na manatili ka na mahirap. Ayaw ng Diyos yan. Gusto ng Diyos, as the years go by, you will progress. Because that would be your testimony. Hindi yung manatili ka. 10 years ka na simbahan. O di ba, meron ng narinig ko isang pastor. 10 years ka na, hindi ka pa rin, bisikleta pa rin yung sakyan mo. Pag nakita ka namin sa kalsada, 10 years, bisikleta pa rin, sagasaan ka namin. Ay, grabe naman yon. O di ba? Insulto yon. Eh, gusto ng tao mo, bisikleta eh. Yung bisikleta naman niya, kalahating milyon. Tapos sagasaan lang ng ng tao doon, karag-karag. Eh, mahirap naman yun. Di ba? Oh. Kasi may mga taong ganun eh. Umaten ako sa kilala niyo naman yan, mga malaking simbahan dyan. Sabi ko, bakit itong mga membro na ito, nakasando, umaten sa church, ako'y nakabarong, at naka-short lang. Pero tiningnan ko, katabi ko, kasi nakatayo kami, ang bihira. May pangalan yung kanyang short. Tiningnan ko yung medyas, may pangalan din. Yung sapatos, may pangalan din. Pati sando, inalam ko eh. Yun naman pala. Kaya nagsando, naka-short, ipapakita niya kung magkano yung value ng suot niya. Oh. Eh tayo, hindi naman tayo ganoon. Modesty tayo dito. Okay? Hindi yung price. Para may nagbigay sa akin t-shirt. 4,500 t-shirt lang. 4,500. Ginaaway lang ako ni Mrs. Ikaw hindi ka marunong sa damit. Kasi sinuot ko, nagpe-prito ako, puro mantika. Ngayon, hindi na matanggal yung mantika. Hindi ko na masuot tuloy. Sipin mo. Sabi niya, kung ano yung mga mamahaling damit, ba't yan ang pantulog mo? Eh, mamahalin eh. Eh, pantulog ko na. Para pag natuluyan ako, nakasuot ako ng mamahalin. Tapos bumili ako ng tag 75 na t-shirt. Kita mo.
ikumpara mo yung 75 sa 4,500, it's the same. Di ba? Mas komportable ako sa 75 pesos kaysa doon sa sa 4,500. Bakit? Ayaw kong suotin kasi baka masira eh. Hero lang yun. Ibig sabihin, hindi. Tawag doon. Ito minister to one another using your spiritual gifts. Magtulungan tayo. Marunong ka sa music, you teach others. Marunong ka kumanta, turuan mo iba. Kasi yung alam natin mga batid, we need to transfer it to other Christians. Huwag nating suluhin. Yung alam mo, you need to train others. That's why discipleship is involved. Turuan mo. Ang teaching hindi lang yung puro, turo. Lifestyle yan. Anong meron tayo? We are going to duplicate ourselves. Minister. Kasi pag natuto yan, gagawin din niya. Okay? Another one. Encourage one another. That's number 3. Encourage one another. Romans 14. Romans 14. Verse 19. Let us therefore follow after the things which make for peace. Yan. Kung ano yung mapayapa. Hindi yung nagtalo-talo tayo. Okay? Ang hirap kayo sa bahay pag nag-aaway tayo. Tingnan nyo we have 3 kinds of family. Earthly family, nagkakagulo tayo doon. It's never perfect. Ito, second family natin, spiritual family. Hindi po ito perfecto. Gusto niyo ng perfecto? Abay, mauna ka sa langit. That is our third family. Heavenly family, heavenly home. That's perfect. Kaya dito, meron yan. Sa bahay. Di ba? Tatalo kami ni Mrs. Magtatalo kami ni Charles. Minsan, katalo ko si Joshua at si Johnny. Joshua, sumasagot yan. Yung Joshua, kapastor mo tao Oo nga, Wala akong magagawa. Talo na ako eh. Yung po yun, hindi perfecto eh. Okay? The same sa church, hindi perfecto to. We are sinners saved by grace. Okay? So kaya nandito tayo because we have functions to do. Meron tayong papel na gagawin sa mundong ito. That's why we need to encourage one another. Nanghihina yung isa, encourage natin. Di ba nakalagay dyan, for peace. Things wherein one may edify another. Yung kapwa mo mananampalataya, lalago yan, titigas. Ibig sabihin, mag-mature yan. Hindi yung mature na ako, bahala ako sa buhay mo. Marami na akong alam, bahala na ako sa buhay mo. Crab mentality yan eh. Ang gusto ng Panginoon yung church, tayo, sama-sama tayo mag-mature. Okay? Kita mo yung mga teacher. Ano gagawin ng teacher? Pag masyado mataas yung grade mo at maraming bagsak, anong gagawin mo? Yung nakapasa, yung highest 2%. Pagkatapos yung passing, 10%. The rest, bagsak. Anong gagawin ng teacher? Gawin ng teacher namin sa Bible School, sasabihin niya, okay, kayong mga bagsak, bibigyan ko kayo ng exam. Yung test paper na yan, ipapauwi niya sa amin. Re-reviewin mo yan. After 1 week, mag-exam ka. Ang kondisyon, i-perfect mo yon. Or what would be your highest grade? Kaso lang, dahil hindi ka pumasa noong una, -10. Kung makakuha ka ng 100, that would be 90. Pag nakakuha ka ng 90, that would be 80. Pag nakakuha ng 80, bagsak ka pa rin. Napaka-gracious ng teacher ko nung araw. Taga Marikina yun. Ayaw niya yung estudyante bumagsak. Gagawa niya ng paraan. O may estudyante talagang hindi talaga sumusunod sa aral,
iuwi na nga lang yung test paper at aralin, ibig sabihin, memorizein mo na, pagdating ng isang linggo, nag-exam, bagsak pa rin. Ano sabi ng teacher? Ano kaya gagawin ko? Tinawag ka kayo ng Panginoon. Oh. Di ba? So the same dito, we encourage one another. Ibig sabihin, pag may problema yung isa, kapatid, kaya mo yan. Okay? Kaya mo yan. That is all for edification, para tumibay yung mga anak ng Diyos. Another one, number 4. Ito, love one another. Okay? Romans 12, verse number 10. Be kindly affectioned one to another with what? Brotherly love. In honor, preferring one another. So tayo po mga kapatid ay merong tinatawag na filial love, brotherly love. So magmahalan tayo in the name of our Lord Jesus Christ. Not slothful in business. So meron man tayong mga trabaho, huwag kayong tatamad-tamad. Kayo ay nagsipag-aaral, huwag kayong tatamad-tamad. Fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer, distributing to the necessity of the saints, given to hospitality. Bless them which persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that they rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind one toward another, mind not high things. Wag yung sobra yung ating para mga mga young people, di ba? Pag nasa college na, you want to build castle in the air. So masyadong mataas yung pangarap na hindi mo lang inisip na kinakailangan pala ng building ng poste. Yun. Minsan gano'n ang natin. But condition to men of the state, be not wise in your own conscience. Recompense no man evil forever, provide things honest in the sight of men. Ito, last. If it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. So ayaw natin ng gulo. Nasa kalye ka, huwag kang manggulo. Okay? Sa ating surrounding community, huwag tayong pasimuno ng gulo. Kasi dapat makita yung pagmamahal sa atin. At ang pinakamahalaga na pinapagawa ng Diyos sa atin, hindi lang yung love one another, but love the souls of our loved ones. Love the souls of those people dear to us. So, habang tumatanda ako, sabi ko, may mga tao palang destined sa impyerno. Yung nakukulitan na ako ba? Nakukulitan na ako. Minsan nasasalita ko hindi maganda eh. Yung tao na ito, parang aura nito parang sa impyerno eh. Pero minsan sinasabi ko, ano bang part na ginawa ko para doon sa taong yun? Ano ba, Dad? May mga tao tayo na ayaw nating maligtas. But at the end of the day, nais pa rin ng Diyos na mahalin yung tao na yon na hindi mo minahal. Bakit? Namatay ang Panginoon doon eh. Binigay niya yung buhay niya. Pero ako bilang tao, bilang ikaw bilang tao, you don't like them. I experienced that. Kaya nang umaga, meron eh. Asar na asar ako, katok na katok sa bahay. Pagbaba ko pa lang, kinakatok na ako, Pastor. May pangailangan to eh. Ayoko nga, madisturbo ako. Kita mo yan? Yung araw-arawin ka. Kaya nakapag-pray ako, Panginoon, baguhin mo naman yung puso at isipan ko. Bigyan mo nga ng pag-ibig ito kasi pag luminipis na yung pag-ibig ko eh, sa tao eh. Sabi ko, luminipis na. So yun po yung problema natin mga kapatid. Kaya lagi nating
alalahanin yung ginawa ng Diyos para hindi tayo mabiktima. Tumayo po tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa mga palala po as a church na nandito. Kami na mga membro, as a church, merong expectation yan na kami ay magtulungan, mag-aralan, lumago kaming sabay-sabay, at higit sa lahat magmahalan. Mahalin din namin yung mga ungodly. Mahalin namin yung unlovable. At tulungan kami dyan, ninyo, O Diyos, through your Holy Spirit, that it's only by the grace of God na yung mga tao na ito na mga unreached, use us to reach them. As we part ways, O Father, take care of us. If God has something for you and God is reminding you, or you have prayer requests to make, you want to talk to your God tonight, you are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer right now. Sige. Father, thank you for your words. Thank you for mga paalala niyo po sa amin, reminding us. And thank you, Father, sa mga kapatid na ito that they have given their lives, they come to church to be nourished, to share their prayers. And we know that you will answer our prayers. I pray, dear Father, that you are going to bless them. Those who are working, bless them. That they are going to love their work. And they will excel in that field. Those who are studying, I pray, dear Father, that you are going to bless them. That they will bless them. Sa may mga negosyo, pagpalain niyo rin po sila. At hari nawa, yung may mga karamdaman, pagalingin, lalo na ngayon, ang panahon ay medyo maulan at pabago-bago. And so many. I pray also for those pastors who are sick. Pastor's wife who are sick right now. I pray for the wife of Pastor Nonoy Barido, Ma'am Marlet. Healing for her and financial needs. The same with Ma'am Juna and Pastor John. Healing for them. Dr. Lee, I pray also that you are going to heal him. I pray the Father for Pastor Gilbert. Pagaling na rin po siya. At sa mga kapatira namin na who are sick, I pray na gumaling po sila. At hari nawa sa aming mga biyahe, araw-araw, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Bless us, the Father, and provide our needs. In the name of our Lord Jesus Christ, Amen. God bless us all.